story of the passion and sufferings of Christ, told again and again, told and retold. But what lessons can be learned from a distant past? Ano po ba ang katuturan na ulit-ulitin ang mga kwentong alam na naman nating lahat? Ano ang magandang bagay na maaring magmula rito? Sa ating pong pag-aalaala sa mga hirap at pagpapasakit ng Panginoon, now commemorated in a week called Holy Week, what lessons can we learn? There's one great lesson that we should never, ever miss, and that is do not hurt Jesus again. Do not hurt Jesus again. Father, we thank you for the privilege of worship. We thank you, Lord, for freedom to worship you. Panginoon, sa pag-aalaala namin muli ng mga nangyari nung ang anak ng si Jesus ay namatay para sa amin, bigyan niyo nga po kami ng very personal application. Bigyan niyo po kami ng napapanahon na mga paalala, mga mensahe. Hindi lang maging history lesson ang paglingon sa nakaraan. Hindi maging lesson in practical living even today. We commit our time to you, O Lord. May you be with us. May you be our speaker. Mangusap po kayong may kapangyarihan sa amin. Mga pangungusap na hindi lang nakapagpapayaman ng aming isip, hindi nakapagpapabago ng aming kalooban. We enthrone you, Father, and now we ask you to do your will. We have purposes for coming over, but this time we surrender that purpose and will to you, and let your higher and nobler purpose prevail. Kayo po ang siyang masunod. Kayo po ang siyang maging tagapagsalita. Gamitin niyo lamang inyong lingkod na tungtungan ng inyong paa. Maitaas namin kayo ang inyong pangalan at inyong katotohanan. Mapagpalaan niyo po kami at kami naman ay humihingi, Panginoon. Humihingi kami ng iyong habag at pagpapala, presensya at pagtuturo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Do not hurt Jesus again. Paano po ba nasaktan ng Panginoon noon, nung original Holy Week? How Jesus was hurt then is a very interesting study, which we will look at this moment. Of course, Jesus was hurt by physical attacks and torture. Yun yung pinaka-raw, pinaka-pang-ibabaw, at pinakakitang-kita. Ang Panginoon ay pinahirapan physically. Ang kanyang katawan, sinaktan. Matthew 26, 67 to 68. Then they spit in his face and struck him with their fists. Others slapped him and said, "Prophesy to us, Christ, who hit you?" So siya ay dinuran sa mukha ng mga nagpapahirap sa kanya, sinampal, sinuntok, binuntal, at tinakpan ng tela, at pinaghahampas at sinabi, "O sige, hulaan mo, sino ang pumapalo sa iyo?" Matthew 27, 29 to 30, and they twisted together a crown of thorns and set it on his head. They put a staff in his right hand and knelt in front of him and mocked him. "Hail, King of the Jews," they said. They spit on him and took the staff and struck him on the head again and again. Kasi hinahampas itong mga kahoy sa ulo, paulit-ulit. Isaiah 50 verse 6, hundreds of years before Jesus became a man and gave his life for us, prophesied in the past tense. "I offered my back to those who beat me, my cheeks to those who pulled out my beard. I did not hide my face from mocking and spitting." So merong mga idinagdag pa si Isaiah, na tanging sila na nagbanggit, na ang Panginoon ay binubunutan pa ng balbas ng mga nagpapahirap sa kanya. Isang malaking kahihiyan ng isang lalaki na bunutan siya ng hilahin yung balbas niya ng isang kapwa lalaki. Bukod sa physically masakit yun ay napakahirap na psychological insult. "And I offered my back to those who beat me, my cheeks to those who pulled out my beard." Hindi ko itinago ang aking mukha sa mga pagdura at mga panghihiya at panguuyan. So the Lord was crowned with thorns, was made to carry the cross, and was even crucified on that cross. So, first and foremost, the Lord was hurt physically. Sinaktan ang kanyang katawan. Subalit hindi lang yun. The Lord also suffered verbal attacks, insults, mockery.
Sabi nila, masakit yung hirap ng katawan, pero itulog mo lang, ipahinga mo, matatapos din. Kaya daw ang kalooban, matagal dalhin. Lalo yung sakit ng kalooban na nagmula sa mga masakit na mga pananalita. The Lord was attacked verbally. Matthew 26:67, when they spit in his face and struck him with their fists, others slapped him. And to continue, 27, verses 28 to 29, they stripped him and put a scarlet robe on him. And then they twisted together a crown of thorns and set it on his head. They put a staff in his right hand and knelt in front and mocked him. Hail, King of the Jews. That's just a repetition of what we've already read. But I'd like us to look at another in here. But beyond the physical, they were hurting him with words. Sinasaktan nila sa pamamagitan ng salita, panglilibak, panguuyam ang Panginoon. Matthew 27:37, above his head, when he was crucified, they placed the written charge against him. This is Jesus, the King of the Jews. So, iniinsulto. Siya ang hari, tapos ito, nakapako. Matthew 27:39 to 41. Those who passed by hurled insults at him, shaking their heads and saying, you who are going to destroy the temple and build it in 3 days, save yourself. Come down from the cross, if you are the Son of God. In the same way, the chief priests, the teachers of the law, and the elders mocked him. Alam niyo kung minsan ako'y nagtataka kung saan kumukuha ng tibay ng sikmura ang mga taong nanonood dun sa mga na-aksidente. Yung mga nagkalat ang kanilang mga kung ano-ano dun sa kalsada at may mga nakatingin nanonood. Hindi ko malaman kung saan kumukuha ng tibay ng dibdib na gawin yon. Merong nanonood ng mga nag-aaway, nagsusuntukan, nanonood. Yun pa lang, sabi ko, saan kumukuha ng tibay ng sikmura ang mga taong ito para gawin ito? Pero, itong mga binasa natin, ang Panginoong Yesus nakapako sa krus, nakahubad, may mga sugat, nagdurugo, nilalagnat, nag-aapoy sa lagnat because when you are crucified, yung mga joints mo, they dislocate. That gives it very high fever. Hindi makahinga dahil hihila ng laman ng kanyang dibdib yung kanyang mga baga. He cannot breathe. E yun ay kinamamatay ng kinocrucify, hindi makahinga. Mabagal, dahan-dahan, masakit na kamatayan. Nakapako, isang taong walang ginawa ni anumang masama. At alam nilang lahat yun. Israel was a small country, Jerusalem was a small place. Alam nila yun. Pati nga yung mga magnanakaw, sabi ng isa, walang ginawang mali yan. Alam nila. Ang nakakapagtakasan sila kumukuha ng dibdib, nalibakin pa yung taong nakapako. Nagdurusa, nahihirapan, mamamatay, nililibak pa. Sinasabihan pa nila ng mga kung ano-anong mga masasakit na salita. Yung taong nagpakain sa kanila, nagpagaling sa mga kamag-anak nila, nagpalakad sa mga pilay, nagbigay ng paningin sa mga bulag, mga nagturo sa kanila, may kaya pa silang gawin, nalibakin yan. Masakit. Kumisan tayo pinapagod ng mga mahal natin sa buhay, minsan nagdaramdam ka, pagod na pagod ka, pero iba yung pagdaramdam mo pag pinagsabihan ka na masakit. Kasi pinagsasabihan na masakit. At hindi lang yon, pati yung mga nakapako, Matthew 27:44, in the same way, the robbers who were crucified with him also heaped insult on him. Kung magdanakaw na nakapako na nga, mamamatay na rin siya, meron pa rin siyang lakas ng katawan, lakas ng loob, na libakin yung kapwa niya na mamatay din. That's how the Lord was hurt, verbally. The Lord was also hurt by embarrassment. Matthew 27:38, 2 robbers were crucified with him, one was his right, and one was left. Sabi nila, birds of a feather flock together, so you don't want to be seen with some persons that you don't want to be seen with. Minsan kung mayroong sikat, may kilala, gusto mo lagi kang kasama, kadikit ka, kahalo, kabuntot. Kasi para bang lumilipat na rin sa inyo yung kanyang kaluwalhatian. Pero ito, sino yung kasama ng Panginoon? Mga bad characters, mga nakakahiyang kasama. Hiniyapas siya kung sino yung kasama. And not only that, the Lord was stripped. Hinubaran nung siya binugbog. At pagkatapos, hinubaran mo din ng itinako. Sino ba naman ang taong di mahihirapan ang katawan tapos ang loob? Na ikaw ay nakapako, naghihirap, hindi makahinga, masakit, nagdurugo. Tapos hubad ka pa. Dinagdagan pa ng kahihiyan yung kanyang hirap sa buhay. And the Lord also suffered injustice. Matthew 26:59. The chief priests and the whole Sanhedrin were looking for false evidence against Jesus so that they could put him to death.
Itong kataas-taasang konsistoryo ng Israel, chief priests, respected scholars of the scriptures, ay naghahanap ng mga huwad na ebidensya para mapatawan ang kamatayan ng Panginoon. False evidence, illegal proceedings. Sa mistrial of the Lord Jesus Christ, they broke at least 32 of their own laws. Illegal ang trial ng Panginoon. Illegal. Isa sa mga batas ng Israel, hindi dapat magkaroon ng hearing after sundown. Una, kasi mga inaantok na mga judges, baka kung ano-ano na lamang yung ibigay na hatol para matapos na lang magka-uwian na. Pero inaresto ang Panginoon after the so-called Last Supper. He was brought to the house of Caiaphas, the high priest, dinala kay Pilate, dinala kay Herod, nagpapalit-palit. At nag-trial buong gabi, marathon proceeding. Sana yan ang gawin ng mga hukuman sa Pilipinas. Hindi yung 30 taon na yung kaso, hindi pa nadidinig. Humaba na lang humaba. Pero alam niyo naman, pagka interesado ang gobyerno sa isang kaso, minamadali. Tulad nitong isang ito, kay Herr Lord. Marami. Nagkakalaban-laban yung mga testimony ng mga witnesses, hindi na pa rin nila pinansin. Tinanggap pa rin nila yung mga testimony. So the Lord suffered injustice. Terrible ang kanilang mga ginawa. Ang totoo nun, hiniya nila ang kanilang sarili, hindi ang Panginoon. Sapagkat ang sarili nilang mga alituntunin at mga patakaran ay niyirakan nila. Ano pa po ang hirap ng Panginoon? Hirap ng loob because of misunderstanding. Matthew 26, 60-61, but they did not find any, meaning anything against him, though many false witnesses came forward. Finally, two came forward and declared, This fellow said, I am able to destroy the temple of God and rebuild it in 3 days. So yun ang napakalaki na yung kaso niya, paano daw niya bubuuin yung templo ng Diyos na katagal-tagal ginawa. 3 days lang bubuuin. Siyempre, magkaibang templo ang pinag-uusapan nila. The Lord was talking about His body, the temple, and the Israelites were talking about the building. And because of misunderstanding, they charged him with falsehood and wrongdoing. Di ba kung minsan may ginagawa kayong mabuti sa inyong kapwa, hindi nila naiintindihan. Masama pa loob sa inyo. Mga anak ninyo, papagalitan nyo dahil 3 taon na nag-chemistry 11, lalayasan pa kayo. Galit pa. Pag hindi nyo pinayagan na sumama sa mga kung ano-anong mga pagpupuyat, kayo patong masama. Di ba nakakasama ng loob yun? Wala kang iniisip kundi ikakabuti ng anak mo, nagagalit pa sa'yo. At tuwang-tuwa doon sa mga konsentidor na naglulugmok sa kanya, tumihilat sa kanya sa pusali, doon sa tuwang-tuwa. Yung mga tao itutuwid mo, nagagalit sa'yo. Payagan mo ng mga lahat ng kamalian, gusto kanila. Ganon si Lord. Misunderstood. Hindi kasi was misunderstood, he was tortured by the people. Hindi siya naunawaan. Napakasakit na hindi ka nauunawaan. Na napakabuti ng layunin mo, ay pinagbibintang ka na masama. He suffered that. What else did the Lord suffer? Politics and plotting. There's two politics. Matthew 26, 3-4. Then the chief priests and the elders of the people assembled in the palace of the high priest, whose name was Caiaphas. And they plotted to arrest Jesus in some sly way and kill him. So they were plotting. Para sila mga gagamba na gumagawa ng sapot para makahuli ng isang innocent victim. They were plotting. Luke 23, 4-12. When Pilate announced to the chief priests and the crowd, I will find no basis for a charge against this man. But they insisted. He stirs up the people all over Judea by his teaching. He started in Galilee and has come all the way here, meaning Jerusalem. On hearing this, Pilate asked if the man was a Galilean. When he learned that Jesus was under Herod's jurisdiction, he sent him to Herod, for he was in Jerusalem at that time. When Herod saw Jesus, he was greatly pleased, because for a long time he had been wanting to see him. For what he had heard about him, he hoped to see him perform some miracle. He plied him with many questions, but Jesus gave him no answer. The chief priests and the teachers of the law were standing there, vehemently accusing him. Then Herod and his soldiers ridiculed and mocked him. Dressing him in an elegant robe, they sent him back to Pilate. That day, Herod and Pilate became friends,
Before this, they had been enemies. So nung malaman ni Pilate, governor of the Roman colonial government in Israel, na si Jesus pala ay taga Galilea at dumayo doon sa Jerusalem, yung gobernador ng Galilea ay nasa Jerusalem ng panahon na yon, si Herod, at magkagalit silang dalawa. Pilate did a political step. Kung yung Galilean pala yan, ipadala kay Herod. Herod is in Jerusalem right now. So ipinadala. Si Herod naman, sa niya, mag-magic ka, so wakas pakita na kita. Ang dami kang nabalitaan. Sige nga, pakita nga ng mga ginagawa mo. And the Lord did not do anything. Sininsulto na naman nila, sinuotan nila ng mga robe, o hari ka pala, bawa ko sa'yo. Mag-magic naman. Hindi kumibo ang Panginoon, itinabalik naman ni Herod kay Pilate. Mula na, naging magkaibigan na sila. The Lord was like a pitiful pawn in a cruel political chess game. Pinabalik-balik, nagkasundo yung dalawang naglaro. Ang pinaglaruan nila, ang Panginoon. Another suffering of the Lord was from envy. Pinaiingitan. Wala naman siyang pera. Wala naman siyang yaman. Pinaiingitan pa. Yung mga mayayaman ng mga priest. May mga temple, may mga controlled na mga setup, nainggit pa sila. Matthew 27, 17 to 18. So when the crowd had gathered, Pilate asked them, which one do you want me to release to you? Barabbas or Jesus, who is called Christ? For he knew it was out of envy that they had handed Jesus over to him. Envy. Yan ang problema. Napakalaking chance ng mga tao sa Israel na gumawa ng mabuti. Dahil merong kriminal na si Barabbas, narito si Lord. It was the tradition na pagka may pista, na ganong pista, yung gobernador, magpapawala ng isang prisoner. Sige na, kung sinuhingi ng mga tao, makakawala na. So si Pilate naman, ina-examine niya ang Panginoon, alam niya, walang kamali-mali, walang problema tong taong ito. So para hindi niya mapawala ng on his own authority, wala rin siyang buto. Hindi niya panindigan yung tama, ayaw niyang salungatin yung pressure ng simbahan. Di ba, ganyan din kami sa mga politiko ngayon? So anong hinihingi ng simbahan, yun ang binibigay. Para may mga taga-boto sila. Simbahan naman nagdadala ng mga crowd doon sa balcony ni Pilate. Give us Barabbas. Ulit-ulit. Nothing is new. So yung mga pare, sinulsulan nila ang mga tao, hihingi si Barabbas, ask for Barabbas. Si Pilate, hindi na niya malaman kung paano pawawalan si Jesus dahil walang kasalanan. Sabi niya, eto, alam ko na ang final na lang na pwedeng gawin. Papiliin ng mga tao kasi nung pawawalan, itong Jesus na to o yung Barabbas. Sigurado naman si Jesus ang papawalan. Sabi dahil walang kasalanan to, ang sama nung isa. Doon siya nagkamali. Kasi ang priest choice, si Barabbas. Ginamit naman itong mga pare yung kanilang influensya sa mga tao. Sinusulan yung mga tao sabi, give us Barabbas, o magra-riot kami. Patakot naman ng gobyerno sa riot, ibinigay ang gusto ng simbahan. Sige, pawalan si Barabbas, patayin si Jesus. Envy. Naiinggit yung institution, naiinggit yung templo sa Panginoon kasi marami nakikinig. At maraming gumagaling. Sila, wala namang gumaling sa mga pinagagagawa nilang relihiyon araw-araw. Wala namang gumagaling na kaluluwa. Naiinggit tuloy. Kahit ngayon, mga kapatid, huwag na tayong lumayo. Sino ba ang number 1 kumakalaban sa mga born-again Christian? Baka isipin niya rin sino. Hindi naman yung mga satanista. Hindi yung mga mangkukulam. Isipin niyo kung sino. Ang nakakapagtaka, itong kumakalaban sa mga nagba-Bible study, sa mga nagiging born-again Christian, hindi naman nila kinakalaban yung mga satanista. Hindi tayo makakita ng crusade nila against mga mangkukulam, against this, against that. Galit na galit sa mga born-again. Parang nauulit yung istorya. Ito na naman yung temple, the established religion, envious of the work of the Holy Spirit, and destroying anyone and everyone that gets on the way. Using the influence of the church to gain political leverage. Kawawa ang taong bayan sa atin, sa Pilipinas. Kawawa. Tayo pa naman mga Pilipino, lubhang mga religyoso. Lubhang gumalang sa ating mga religious leader.
Pero kawawa ang mga tao, parang pambala ng kanyon sa giyera ng mga leader. Paramihan ang madadala sa luneta, paramihan ang madadala sa EDSA, paramihan ang madadala sa rally. Yung maraming madadala, yun ang liligawan ng mga politiko, yun ang bibigyan ng mga pabor, yun ang makakakuha ng impluensya sa gobyerno. Noon hanggang ngayon, totoo pa rin. Kaya dapat tayong matuto sa mga paulit-ulit na mga bagay na ito para ang mga kamalian na iwasan natin paulit-ulitin. Huwag kayong papayag na yung pulpito ay ginagamit para sa politika. Huwag kayong papayag na yung influensya ng mga religious leaders ay ginagamit para mob rule ang mangyari. Paramihan. Ang pinakamaraming madalang tao, siya ang panalo. Yung mga tao naman, akala nila ginagawa nila yan na ikinalulugod ng Diyos. Kawawa ang mga Pilipino. Kawawa ang sambayanan na Pilipino. Laging pinagsasamantalahan ng mga makapangyarihan. Laging ginagamit. At ginagamit ka lang taga-boto. We are only used by these politicians to legitimize the corrupt power. Taga-legitimize lang tayo. Kasi pag walang boboto, di wala silang kapangyarihan. Pagka-boto, kinakalimutan ka na. At ang nakakalungkot, yung mga simbahan naman, nakikipagtango-tango with politicians. We should learn. Nandito mismo, sa kasaysayan ng Panginoon, ang ganyang mga panganib at ganyang mga patubong, kailangan pag-aralan at kailangan matuto tayo sa kasaysayan. So the Lord suffered from envy. The Lord also suffered rejection. Matthew 21, which of the two do you want me to release to you? Asked the governor. Barabbas, they answered. Anong mararamdaman nyo kung dalawa kayo tapos pinagpipilian, kayo yung hindi napili? Kaya hindi ko gusto yung larong yung sa TV na namimili sila ng tatanggalin. Kawawa naman yung tinanggal, parang very un-Filipino naman ito, no? Yung tradisyon na yan, tayo gusto natin isali yung tao, yung kahit hindi mo kakilala, kain ka, halika na dito. Baligtad ng kaugalian ng mga Pilipino din na yan, na bari lang ka. Hindi nakakasama ng loob din. The Lord was rejected over Barabbas, so he suffered. Hindi nabali sana yung mga taong bayan na hindi siya ginusto, but the Lord also suffered betrayal and denial from His own people. Napakarami namang dinalang krus at kalbaryo ng Panginoon. The Lord suffered betrayal and denial. Matthew 26:14-15. Then one of the 12, the one called Judas Iscariot, went to the chief priests and asked, "What are you willing to give me if I hand him over to you?" So they counted out for him 30 silver coins. Matthew 26:48-49. Now the betrayer had arranged a signal with them. The one I kissed is the man. Arrest him. Going at once to Jesus, Jesus said, "Greetings, Rabbi," and kissed him. Noong ang Lord ay inaresto, Matthew 26:56, then all the disciples dispersed and fled. Iniwan siya. Walang naiwan ni isa. Nagtakbuhan ang mga yan at iniwan siya. At si Pedro, na nangakong, "Lord, over my dead body, isinusumpa ko, di ko kayo iiwan." Nawala rin. Pero, sunod daw ng konti. At nung pumasok siya doon sa bakuran, na pinaglilitisan sa Panginoon, meron naman doon isang babaeng pakialamera. "Huy, namumukhaan kita, di ba kasama ka nung nililitis sa loob?" "Hindi! Hindi, kasama ka eh, tatatandaan kita eh." "Hindi, talagang hindi." Lumabas na siya tuloy doon sa lugar na yun, lumayo-layo. Meron na naman isa, "Oh, ikaw, di ba kasama ka nung nililitis?" Alam niya ginawa niya? Nagmura. Matthew 26:74, then he began to call down curses on himself, and he swore to them. "I don't know the man." Immediately a rooster crowed. Tumilaok yung manok. Sabi ng manok, "Taksil, taksil, taksil." Diba? So what did Peter do? He wept bitterly. Kasi nasasabi niya, "Lord, hindi ko kayo po ipagkakadulo." Sabi niya, bago tumilaok ang manok, 3 beses muna akong maitatatawa sa gabi nito. Ano nangyari? So, sa 12 niyang apostles, yung isa, pinagkakitaan siya. Ibinenta siya. Yung 11, iniwan siya. Yung isa, mabuti-buti na sana at sumunod-sunod.
but he denied the Lord. Alam niyo ang mas malalim na denial doon? Hindi lang niya sinabing, hindi ko siya kilala. Ang sakit ko na. Hindi kayo kilala? Kumisan lang nga, naglalakad kami, hindi mo nabati isang tao, masama loob. Hindi ka na ngayon marit, hindi mo na ako mabate. Hindi mo sinasadya ko minsan, hindi mo lang nakita, pero masama loob. Pero datatuang hindi ko siya kilala, masakit. At hindi lang yon, sa pagmumura nitong si Peter, sa pagsasabi niya ng ganong kagaspangan, ipinatatwado niya yung katuroan ni Jesus. Pinatunayan niya na hindi siya follower with a bad behavior. So siguro makukumbinsi yung mga tao na hindi siya follower ni Christ kasi nagmumura siya. Kayo ba nagmumura? Diba? Remember, ginawa yun ni Peter para ipatuwa ang Panginoon, para huwag siyang mapagkamalan na tagasunod. Dapat nag-iingat tayo sa ating bibig. So he suffered. The Lord suffered. What else suffering? Another suffering is neglect. Si Lord naman yung naglalambing sa kanyang mga disciples nung last night, after the Lord's Supper. Samahan niyo naman ako, mananalangin ako, o dyan lang kayo, sa banda-banda lang ako doon. Makipaglamay naman kayo sa akin. Sabi, lungkot na lungkot ako, at halos ikamatay ko ang aking lungkot. Sinasabi ni Lord, damayan niyo naman ako, dyan lang kayo, samahan niyo ako. Matthew 26:40. Then he returned to his disciples and found them, said, nakatulad ng katabi niyong isa dyan, sleeping, because their eyes were heavy. So he left them and went away once more and prayed the third time, saying the same thing. Ilang beses sinalik-balikan ni Lord yung mga kasama at yung babalikan, tulog. Darating na yung pinaka-dramatic moment ng kanyang ministry. Aarestuhin na siya. Samahan niyo naman ako. Sabi niya, lungkot na lungkot ako. Halos ikamatay ko. Tinulugan. Suffering. 10 paraan, kung nagbibilang kayo, na ang Panginoon ay sinaktan noon. Pero hanggang ngayon, ang Panginoon ay maaari pa rin saktan. Wala na yung katawan niya rito. Nandun na sa kaluwalhatian. Paano pa siya masasaktan? How Jesus is hurt now is the center of our study. The Holy Week na ito. Lahat ng nauna introduction, let's go to the message. How Jesus is hurt now. Matthew 25:40. The king will reply, I tell you the truth, whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me. In Matthew 25:45, he will reply, I tell you the truth, whatever you did not do for one of the least of this, you did not do for me. Ito po yung judgment day na si Lord yung sinasabi, naku, halik kayo, bibigyan ko kayong gantimpala, nagpakain kayo sa akin ng gutom ako, pinauunin niyo ako ng uhaw ako, etc., etc. Sabi ng mga tao, kailan ho namin kayo pinakain, kailan namin kayo pinainom, kailan namin kayo dinalaw? Sabi, aba, lahat ng ginawa niyo para sa aking mga nilikha, ang aking mga tauhan, itong mga tao, ginawa niyo sa akin yun. Kaya napakain niyo ako, napainom niyo ako, nang hindi niyo namamalayan. At sabi niya naman doon sa mga paparusahan, kayo, alis kayo, depart from me. Nagugutom ako, di niyo ako pinakain, nauuhaw ako, di niyo ako pinainom. Tagal-tagal ko nakakulong, hindi kayo dumalaw. May sakit ako, hindi kayo tumulong. Sabi naman ng iba, kailan naman nung nangyari yun? Kung nakita namin kayo, bakit namin kayo hindi bibigyan? Pero sabi ni Lord, lahat ng tinanggihan niyo, ako rin yan. Tinanggihan niyo rin ako. So sabi niya, whatever you did for others, you did for me. Whatever you did not do for them, you did not do for me. So how do we hurt the Lord? Matthew 19:19, sabi niya, love your neighbor as yourself. So meron siyang binibigay na utos, mahalin ang mga kapwa-tao na parang pagmamahal mo sa sarili. So we hurt Jesus now. Jesus is hurt now. Puti, hindi lang sa mga kapatiran, kundi pati dun sa mga hindi natin kapatiran. Kasi lahat nilikha ng Diyos. He sends His rain both on the just and the unjust. He makes His sun shine both on the righteous and the sinful. So, paano natin sinasaktan ngayon si Lord? Pag sinasaktan natin ang ating kapwa through physical attacks. Katulad din ng sa Kanya. Pag may sinasaktan kayo physically, sinasaktan niyo ang Panginoon. Pag meron kayong batang inaabuso, sinasaktan, binubugbog, nasasaktan ng Panginoon. Ephesians 6:4, Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord.
Mga magulang, huwag kayo nang bubugbog ng mga anak. Kung namamalo tayo ng righteous palo, yung tama, yung nasa lugar, yung ipinapaliwanag, yun naman ay itinuturo ng Biblia. Pero yung binubusan mo ng kumukulong tubig, pinapaso ng sigarilyo, nababasa natin sa dyaryo yan, hindi nyo nababalitaan, ibinibitin, hinahampas ng kahoy, kung ano-anong ginagawa. We are doing that to the Lord. Because the Lord loves children. Tiligilan ang pang-aabuso sa mga bata. At kung may kilala kayong mga nang-aabuso, kailangan nyo silang pagsabihan o isumbong nyo sa Channel 2. Channel 2 ba o 7? Basta isa sa mga yun. Kailangan. At mga kalalakihan, huwag kayo nagbubuhat ng kamay sa inyong mga asawa. Do not beat your wife. Do not use physical force against your wife. Because your wife is a child of God. And God will not hold you guiltless. Uso pa. Ano mga lalaki? 1 Peter 3:7, husbands. Sino mga husbands dito? Raise your hand. Husbands. Pati nga, bakit po konti ang nagtataas? Natatakot kayong mapagsabihan, ano? Thank you. Husbands, in the same way, be considerate as you live with your wives and treat them with respect as the weaker partner and as heirs with you of the gracious gift of life so that nothing will hinder your prayers. Wag niyong gagamitin ang inyong kamay na panakit sa inyong asawa. At kung ginawa niyo na noon, tigilan, pagsisihan yung bagay na yan. Hindi yan marapat. So ngayon, nabubugbog pa rin si Jesus. Pag nambubugbog tayo ng kapwa-tao, nakikita niyo ang mukha ni Kristo sa bawat isang taong kinakawawa. He suffers. Pag ang anak niyo may nananakit sa kanya, di ba kayo nagsasawaan ng loob? Pag ang anak niyo may nambubugbog sa kanya, may humampas sa kanya, di ba parang kayo hinampas? Anak tayo ng Diyos. Anong nararamdaman niya bilang magulang? Na meron kang taong sinasaktan. Kinakalaban mo ang Diyos nun. So, tulad din nun, the Lord suffers when we make other people suffer through verbal attacks. Do not hurt people with your words because you also hurt Christ in the process. Do not hurt people with words. Kung napakatalim na inyong dila, napakabilis magpakawala ng mga masasakit na salita, mag-isip-isip, kontrolin ang dila na yan. May mga tao mainam sa ganyan, yung magbubuka ng bibig, may nasasaktan, may nakakawawa, napaka-acidic ng laway, nakamamatay ang kamandag ng ganitong mga tao. Sabi sa Colossians 4:6, let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Let your speech be seasoned. Templado, mahusay, maganda. So do not hurt people through insults. Ewan ko ba yung mga iba, ipinagmamalaki na mataray sila. Ipinagmamalaki na pag nagsasalita sila, merong nasasaktan, may naha-heart attack, may namamatay. And do not hurt people through your teaching or correction. Kasi meron iba, sobrang know everything. Lagi na lang lahat ng pinakialaman, lahat tinuruan, lahat na lang kawawa. Lahat siya na lang marunong. And if you have to teach or correct or rebuke, do that with minimal damage to one's feelings. Respect people's feelings. Kahit magkaiba kayo ng paniniwala, igagalang niyo pa rin siya. Because every belief is valid when you look at it from the point of view of the person believing in it. Kaya kailangan ginagalang ang kapwa. Gusto nating tigilan ng paghampas kay Kristo, tigilan ng paghampas sa kapwa. Through slander and through gossip. Paninirang puri. Si Lord siniraan na ng puri, pinamalita na demonyo, anak ng demonyo, prinsipyo ng mga demonyo, sari-sari ng kumalat na balita tungkol sa kanya. So ngayon, pag naninira tayo ng puri ng kapwa, the Lord is hurting. And the Lord intimately knows what it means to have that kind of pain. So immediately, the Lord condoles with and the Lord sympathizes with the victim. One other thing, let's not hurt Jesus by hurting other people through embarrassment. Do not embarrass people. Yung embarrassment na yan, napakaraming nakaka-casualty. Do not embarrass people. Be kind. Huwag tayong manghiya. Iwasan, i-minimize, nagpapahiya ka ng kapwa.
Kung minsan meron kang kaharap na may maling na pronounce, iko-correct mo pa harap-harapan. Sabi niya, ito ang juicy fruit. So, hindi juicy. Hindi yung ganyan ang pronunciation. Ganito. Iko-correct pa sa harap ng iba. And I seen wives that do that to their husbands in front of people. Sabi ng husband, ang haba talaga ng ilog ng Mississippi. Sabi ng wife, hindi yan Mississippi. Mississippi. Ano ba naman tong wife na to? Hindi na lang hayaan na lang yung husband niyang mali-mali. Actually, pag kinokorek mo ang tao sa harapan ng iba, hindi mo lang siya kinokorek. Gusto mo rin ipakita sa iba na alam mo kung ano yung tama. Na ikaw ang may alam, hindi siya. Kasi kung gusto mo i-correct yung tao, gagawin mo ng palihim. Halika nga dito muna sa sulok, ha? Mississippi, ha? Mississippi. Hindi sa harap ng iba. Kasi pag kinorek mo sa harap ng iba, ibig sabihin, dinidisplay mo na alam mo. Therefore, hindi kanya tulad. Actually, self-serving. Avoid embarrassing people. Respect people. Even children, we have to respect. Kasi mga children nga, mga sensitive. 1 Peter 2:17, show proper respect to everyone. Respect. Kahit mas mababa ang IQ sa inyo ng tao, respect. Kailangan meron tayong paggalang. Alam nyo, I'm saddened. Ang dami-daming asawa, hindi kinagalang yung kanyang esposa sa harap ng iba. Siguro hindi niya alam. Kaya we should be sensitive. Respect. Especially your spouse. Huwag mo kinokontradict sa harap ng iba. Liban na lang at buhay at kamatayan ang nakataya. Na nasusunog ang building, sabi niya, mag-i-stay tayo. Daddy, siguro na ba tayo lumabas? Siguro pwede ka na kumontradict dahil masusunog ka na. Pero yung mga ibang bagay, respect is important. Don't hurt people. Another way that we hurt God by hurting people is through injustice. When we reward wrongdoing. Or when we punish righteousness. Dapat may justice. Hindi ko mukha mag-anak nyo, kakilala nyo, mahal nyo sa buhay, kakampihan nyo agad. Dapat may justice. Because God is just. Mga kapatid, tayo po mag-grow spiritually in the sense na nalalampasan natin yung ating emosyon. Na hindi ko mamahal natin yung tao, kampi tayo kahit mali. Dapat doon tayo sa tama na kapanig. Then, ibig sabihin, nag-grow tayo spiritually. Hindi puro emosyon ang nagiging umiiral na bata sa ating buhay, kundi kung ano ang makatarungan, kung ano ang tama. We also hurt people through our misunderstanding when we misjudge them due to our ignorance. Hindi natin alam kung minsan yung ginagawa ng tao, ginajudge natin. Hoy, bakit nandyan yung babaeng yan? Ewan ko dyan, siguro nakadisplay. Yung ganun agad. Bakit niya ginawa yun? Ako, siguro inuuto ka. Laging may judgment. James 1:19, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Let people prove themselves before you judge them, so that misunderstanding will not hurt them the way the Lord was hurt. Of course, another way that we hurt people is through politics and intrigue and through plotting. Basta ang laki ng kumpanya, wow, ang ganda siguro magtrabaho dito, ang laki ng kumpanya niyo, oo nga, puro intriga dito. Isipin ninyo, kung nagtatrabaho kayo sa isang tanggapan, 8 oras kayong nandun, 8 oras ang inyong buhay is 1/3 of your life. You should make it nice. You should make it pleasant. The workplace should be pleasant. Inaalis ang dapat yung mga politika, mga intriga na yan. And the more influence you have, the more power you have, the more capable you are of making it pleasant. Kailangan, walang mga ganyan-ganyan. Huwag nag-iisip ng mga agaw-agawan, mga sisirain mo yung puri ng kapwa para ikaw lang umasenso. Merong Diyos sa langit na marunong magbigay sa gusto niyang pagbigyan. Hindi dapat mag-agaw-agawan ang mga tao. Proverbs 3:29, do not plot harm against your neighbor who lives trustfully near you. Huwag natin gagawin ang ating kapwa na nagiging biktima ng ating mga intriga, mga politics, tulad si Lord naging biktima. And do not hurt people through deeds out of envy. So naiinggit ka. Naiinggit ka sa isang tao, ayaw mo mag-cooperate sa project niya, sinisira mo pa. Naiinggit ka sa isang tao, sinisira mo siya ng puri. It's evil. James 3:16, for where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. So, hindi natin tinotolerate yung mga inggit-inggitan sa mga magkakapatid. Kung magulang kayo, huwag kayong compare ng anak. Ba't ang ate mo ganito? Ba't ang kuya mo ganyan? Tuloy nagkakainggitan. Dapat fair. Pantay. At kung di mo man mapigil na sa loob ng yung dibdib, meron ka talagang mas itinatangi, huwag mo namang ipakita. Hindi kailangang i-display.
Kasi nagkakaroon ng envy, and you create a climate that's so bad for them, not only for their childhood, pero hanggang lumaki. Ang daming tao, ang hirap makasundo, ang hirap makasama, kasi nung bata, hindi masaya. Kaya anong ginagawa ngayon? Gumaganti sa mundo. Galit sa mundo. Napakahirap makasundo. Dahil biktima ng maling pagpapalaki. How else should we not hurt each other? By needless rejection. Don't reject people. Hindi pili ka ng pili lang. Masyado ka may discrimination. Sobrang favoritism. And many people feel rejected. People have feelings. And valid or not, right or wrong, those feelings react to what we do or not do. How else can we hurt people now and hurt Jesus in the process? Through betrayal and denial. Do not betray people that you should be faithful to. Mga magulang, do not betray your children. Mga may asawa, do not betray your spouse. Huwag kayong magtaksil. Do not desert your child. Yung mga tao, iniiwan ng anak. Kung saan-saan na lang. Mga lalaking narahuyo. Gusto daw mag-grow. Sabi sa wife, gusto ko mag-grow. Aalis na ako sa'yo. Ang spelling ng grow, G-R-O. Iiwan ng asawa, iiwan ng anak. Iiwan niyo yung anak nyo dahil gusto nyo mag-grow? Napakalaking kataksilan yon. Your children did not ask to be born. So dapat faithful tayo sa kanila sa pagpapalaki. Hindi iniiwan-iwanan. Pag umibig ka na naman ng iba, iiwan mo na naman dahil pag-ibig. Pag nagkaanak ka na, dapat pag-ibig mo yun na permanent. Hindi siya nagsasuffer dahil sa yung flimsy love life, papalit-palit, iba-iba ng mga minamahal sa buhay, nagdurusa ang mga bata. May rejection pa rin ngayon and betrayal. Nangyayari pa rin. Lalong-lalo, do not abandon your spouse. Nadinig niyo ba? May camp patuloy tayo na I will survive. Retreat ng mga abandonada. Talagang meron. Kasi ang daming abandonada. Magtataka ka, I don't know what's wrong with the way we are raising our sons. That many of them become very irresponsible husbands. May dumaan lamang na nakarosas, umibig na. Nalito na, sumama na naman. Ang dami-dami tuloy mga broken homes. Do not betray your spouse. As long as you live, you are committed to your spouse. Ephesians 5:25. Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her. Isang pag-ibig na walang patakaran. Pinakasalan nyo na yan, pakyaw yan, lahat-lahat, tanggapin na. Hindi yung gusto ko si Fe kasi mabait, gusto ko si Caridad kasi masarap magluto, at gusto ko si Esperanza kasi magaling maghilot ng ulo. Yung si Fe, siya na yung lahat-lahat, pakyaw na yun. Huwag nyo na isipin si Caridad at si Esperanza. Learn to love what you have if you cannot have what you love. It's important. Sino may kinalaman ba sa Holy Weekend? Meron. Sabi ni Solomon, there is nothing new under the sun. What is, was, and will be again. Sabi ng iba, history repeats itself. At totoo, yung nangyari kay Jesus, nangyayari ngayon sa atin. Iniinda din niya yon sapagkat mahal niya ang lahat ng taong kinakawawa, na pagtataksilan. Alam niyo kung bakit? Alam na alam niya ang ibig sabihin ng makawawa. Alam na alam niya. Hindi natin kailangan ipaliwanag. Nauna na siya na nakaranas ng ganyan. Matanggihan, mapagtaksilan, madaya, mapagparatangan, mabugbog. Naranasan na niyang lahat. Kaya siya ang ating tagapagligtas. Kasi qualified siya. Kasi alam na alam niya ang ating kalagayan. At tulad din kay Lord, don't hurt people now through neglect. Siya, nineglect ng kanyang mga disciples So let's not neglect people that we should be taking care of. Kung matanda na inyong mga magulang, don't neglect them. Kailangan natin silang tulungan. Kailangan natin isuporta, itaguyod. Don't neglect your spouse. Maraming mga tao, akala na lang nila ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng pagpapamilya ay kumita, mag-uwi ng pera, pero may neglect na sa kanilang mga ibang mga tungkulin sa asawa. Don't neglect your children. Don't neglect your brother and sister. Crimes against people
our crimes against the Lord. Sabi niya, whatever you do to the least of these, you do to me. And whatever you do not do to them, you do not do to me. Christ suffered in the hands of the Israelites, his own people, and the Romans who were foreigners. But Christ can suffer now in the hands of his own people and foreigners too. When we make people suffer, Christ suffers. Sabi sa Matthew 25:40, the king will reply, I tell you the truth, whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me. Matthew 25:45, he will reply, I tell you the truth, whatever you did not do for one of the least of these, you did not do for me. As we ponder the sufferings of Christ, let's bow before the Lord and think how we make him suffer again. When we make people that he loves suffer, we make him suffer. Mag-isip-isip tayo mga kapatid. At sa ilang saglit ng pakikipagniig sa Panginoon, humingi tayo ng personal na mensahe. Huwag nating pabayaan na isa na namang another Holy Week celebration added to our years, but let's turn it into something of a great blessing. That the observation, the remembrance will make us better people. In the sense that we will make Christ suffer less and less by making people around us suffer less too. Let's be alone with God. And may the blessing of Holy Week be yours.